Breaking news mga kababayan, nako po ito na pasabog ni Atty. Torion. Grabe po ito. Binitay po ang impeachment ni Sara. Bibitayin po lahat po laban kay Sara. Dito po mga kababayan, Trillanes binanatan din at Torre binitay ng KOJC. Ito po ang sabi mga kababayan, nako, yari na. Nanginginig na po si Torre at itong si Trillanes ay ultimatum 2 linggo. Ibinigay kina Trillanes at Torre para patunayan ang akusasyon versus Pastor Kibuloy. Nako po mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang pasabog na ito. Kasi ngayong panahon na ito mga kababayan tila bending dalo, walang respeto sa reliyon. Mga kababayan, itong panahon na ito, walang nire-respeto kahit reliyon pa. Mga kababayan ko, so ngayon, bibitayin po si Trillanes dito at itong si Torre. May ultimatum. Pag hindi napatunayan, bitay. Hala ka. Ano kayang klaseng bitay po ito mga kababayan? Panoorin po natin. Kasi ngayon mga kababayan, nakita nyo naman po yung ginagawa nila kay Sara Duterte. Maski Korte Suprema, hindi nila ginagalang. Sinabi na ngang basura ang impeachment. Yung mga lumalabag po sa saligang batas. Gaya ng mga bending dalo. Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson. Kini-question nila ang desisyon ng Korte Suprema kahit binitay ng impeachment. So ngayon mga kababayan, itong ginagawa nila kay BP Sara, yun din ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Yan po ang mga sinasabi ng kritisismo mga kababayan. Ngayon po, pakinggan po natin ano ba talaga ang ibig sabihin ni Atty. Torion, Chief Legal Counsel ng KOJC ni Pastor Kibuloy. Ito na po mga kababayan, tapusin nyo po ito. At sabay-sabay po tayong manood at mag-react. Ito po. Ngayon, mga kapartners, ang Chief Executive Officer ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Nelida Lisada. Ma'am Neng, magandang gabi. Karagdagan pong mga pahayag dito sa mga accusation po na ibinabato ngayon sa KOJC. Magandang gabi sa lahat, lalo-lalo na sa mga members natin na naglilipana sa buong mundo, hindi lang doon sa Davao, mga kapatid. At saka, naintriga ako sa tanong doon na gaano katatag daw ang KOJC. Ito lang masasagot ko. Paano mo mapapatunayan ang kahoy ay matatag at matibay? Pag yun ay dinaanan ng dilubyo, dinaanan ng hayan, dinaanan ng mananatiling nakatayo. Ganyan ang KOJC. Burahin man ninyong ibang leader, burahin man ninyong mananatiling nakatayo ang KOJC. May tatayo at tatayo. Hindi ninyo kami mabubuwag. Kunan man ninyo kami ng lahat ng pera, mabubuhay at tatayo ang KOJC. Hindi niyo kilala. Ang amang makapangyarihan, ang backup namin. Faith that never falters. So yon ang sagot ko sa tanong na gaano katatag ang KOJC. Ganon. Walang dilubyo, walang bagyo. Ang makakabuwag sa KOJC. Yun lang mga kapatid. At least nakita natin relax pa rin si Ma'am Nelida ngayon. Yes. Oo, mabait ako ngayon. Inject humor. Yan mabait pa si Ma'am Nelida niyan. Yes, Nagkaharap-harapan yan sila ni General Torre. Ay, hindi. Ay, oo. Oo nga, oo. Kaya nga, I'm very happy now na medyo Very relax na courteous relax. ako sa kanya. Pinasok pa nga ang kwarto ko Yan, oo. Attorney, may Yes, sir. tatanong po dito si Bebot Abanto. Konting balita po, Attorney, kamusta na raw po ang kalagayan ni Pastor ngayon? Well, tatag na tatag si Pastor, no? He is a model of resilience, no? And supreme faith, no, to the Lord Almighty. So kaya nga magtataka ka sa kadami ng mga dilubyo na dinaraanan ng KOJC.
ang leader na nga ay inakusahan at ngayon ay nasa kulungan nga. Pero pag mapunta mo doon si pastor, sir, maniwala ka sa hindi, nagtataka ako, bakit mas bata pa yung kanyang skin kesa sa akin? Oo. Tapos relax na relax siya ngayon and there can be no other explanation except his faith. Yun lang siguro ang aking masabi. Opo, may komento rin dito na dahil sa ipinapatupad na zero corruption at transparency, kaya ganyan at nakikita natin mismo ang resulta. Hindi po kagaya sa gobyernong corrupt, minsan ghost ang mga projects, hindi mo makita kung meron man substandard. Yun ang mga komento ng ating mga kababayan, attorney. Actually, nakikita ko yan kasi hindi ako miyembro. Muslim po ako. Pero nakikita ko, kaya nga ingat din ako na yung actions ko would be in consonance likewise with the KOJC faith doon sa mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi kung magiging corrupt ako, sigurado tanggal na ako. Pero sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, matagal-tagal na rin ako. Kasi ingat na ingat din ako sa aking mga actions because my actions as legal counsel should likewise reflect the majesty as well as the respectability of my client. So, what you see now is a reflection also of the character of my client. Meron pa dito, kaya ba attorney dinadamay ang KOJC dahil wala silang mahanap na butas sa dating Pangulo? Isa rin yan kasi ang tagal-tagal na naghahanap ni Senator Antonio Trillanes. I don't know talaga kung bakit ganyan si former Senator Antonio Trillanes. Yung fixated siya kay PRRD at ngayon kay KOJC founder Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi ko ma-explain yan except na sa katagal-tagal niya naghahanap ng ebidensya. Hanggang ngayon, wala pa talaga siyang ebidensya. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya na mga akusasyon. Ito na naman, anong proof niya na yung helicopter and private jet daw ng KOJC ay kay PRRD? Ang proof niya ay ito. Kasi po, pagtitingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Kung estudyante ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo. Nakadaan ka pala? Oo. Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic? Iho. Tatanungin ko siya, opo. Parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you, ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, Iho, na ang true owner ay si Pastor Apollo Sikibuloy? Oo. Meron ka bang dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your, accusation. Ayan mga kababayan, dito kasi sa mga pasabog ni Trillanes, puro assumption lang. Puro haka-haka, kathang isip. Isipin mo, ang may-ari daw ng chopper, private jet si Duterte, ang kanyang dahilan, mas madalas pa daw gamitin ni Duterte, ni Tatay Digong, yung chopper ni Pastor Kibuloy kaysa sa tunay na may-ari. Yun na yung kanyang resibo. Bobo! Yan ang sabi ng mga komento. Ang bobo tanga mo, Trillanes. Isa kang Judas Hestas Barabas. Diba? Kita nyo yung ginagawa kay Sara Duterte. Yung kanyang mga resibo di umano na nilabas daw ng BPI, yung bangko, nagsalita po yung pinaka-opisyal ng BPI na wala pong yung breach na mga dokumento, hindi daw galing sa kanila yun. Yung scammer ay na-expose dito. Nagsalita po yung BPI, mga kababayan, na yung dokumento na nilabas si Trillanes
ay hindi dokumento ng BPI. Hindi alam ng BPI kung saan kinuha ni Trillanes yung mga dokumentong ito na binabato kay Sara Duterte. Na yun naman ang ginawa nilang resibo doon sa Kongreso na kangaroo court na sila-sila lang po ang naniniwala. Kaya sila nababatukan, nasasampal ng taong bayan. Kasi nga, bending dalo sila. So ngayon mga kababayan, binigyan po sila ng ultimatum na 2 linggo. Bitay ang aabutin nyo. Ayan o, Trillanes at Torre. Patunayan yung mga akusasyon nyo. Kundi bitay kayo. Parang ganun mga kababayan Baka ipapakulong, idedemanda. Diba? Ituloy pa natin ano yung pasabog na Torion dito. Pati nga Korte Suprema, kinakalaban ng mga bending dalaw Diba? Nagdesisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment ni Sara. Yung mga honghang na Hestas Barabas, anong ginagawa nila? Nilalabanan nila ang Korte Suprema. Akala mo mas magaling sila. Ito namang si Tito Soto na walang kalam-alam, na feeling abogado. Yung utak niya, piniga ni Marcoleta, natalo sa debate. Isipin mo, questionin mo ang desisyon ng Korte Suprema dito sa nilabas sa desisyon sa impeachment. Sasabihin mo, mali kayo. Mas tama ako. Kahit hindi ka abogado, pag tama, tama. Alam din namin ang tama, bobo. Sabi ng mga tao, mga kababayan, feelingero ka. Wala ka namang alam, school bukol ka. Walang nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Kayo yung mga Hestas Barabas Judas dyan. Sabi ng mga tao, mga kababayan, kaya sila nasampal ng katotohanan ni Marcoleta. Isipin mo, sila Gutesa. Yung 18 Marines, ayaw nilang imbestigahan. Hindi sila interesado dito. Pero yung impeachment, akala mo may piyesta na gustong-gusto puntahan. Bumili pa ng toga, 500 pesos ang isa, 500,000 pala. Tapos ang budget ng impeachment, 26 million. Mga Hestas Barabas kayo. Pera namin yan, pera ng taong bayan yan. Mga Hestas Barabas. Sabi ng mga tao, mga kababayan, diba, mga bending dalo kayo. Lumayas na kayo dyan sa Blue Ribbon Committee. Wala kayong ginagawang tama dyan. Ayaw nyong imbestigahan ng flood control pero impeachment, ganadong-ganado kayo. Isipin mo, gastusan ng 26 million. Tapos toga nila, 500,000 ang isa. Mga kababayan, o toga pa lang yan. Mga Hestas Barabas kayo. Diba? O ituloy natin. Sino bang di mabibisit? Sabi ni Karyo ng tawi-tawi sa silong ng mangga, kumakain ng suha na may suka na may asin. O kita nyo? Dating loyalista ngayon ayaw ng tanga-tanga. O kita nyo mga komento dito. Yun po ang kinakailangan, iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kita, Torre, ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon, kayo ni Trillanes. Yun lang ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang? Kung tanongin din kita, wala kang kapasiting bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o nakahukay ka ba ng ginto. Kaya hindi kita maaling akusahan na
Wala kang capacity na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming capacity bumili ng ganito, ganyan. Oh. Mali ka dyan. Wrong. Ma'am Nel, Former general, wrong ka. meron akong speculation, bakit ganun yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga KOJC members kasi, masyadong humble. Oo. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat hoti ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun, ha? Opinion ko lang yun. Pwede ako magkamali nun. Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka. Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, attorney, kung after ng 2 linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon? Well, that is a decision, no, to be made by KOJC officers. And nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang. I could not speculate for them. But perhaps, baka may kaso talaga. Yun po. Hindi natin sila masisingil, no? Pababayaran after 2 weeks kung hindi nila naman ano. Kasi wala silang pinirmahan. Ang atin ng salita dito, kayo salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. O, after 2 weeks, ibigay ninyo. O sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. O, di ba? As simple as that. Wala niyo yung sat-sat dito, sat-sat doon. Para tayong mga bakla niyan. Parang bakla, ma'am Nel. Oo, di ba? Sat dito, sat doon. Anong makukuha mo doon? O, di, papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. O sige yan. O, i-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. O, ilang segundo, ilang minuto, naku, ang dami ninyong nagawang script. O ngayon dito tayo, sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay niyo ang lahat ng mga legal, ha, ng mga dokumento na totoo, ha, hindi fabricated. Oh, bigay niyo sa amin, punta kayo doon, pasanin ninyo ang aeroplano at saka chopper, inyo lahat. Oh, so yon, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi yun ibigay, hahanapin namin kayo, punta kayo doon. Be a man or a gentleman, sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun! Ayan, mga kababayan ko. Naku, lagot pala sila Trillanes. Tory at Trillanes, kasuhan at ikulong ang mga peste by iyan. Mga peste, halaka. At least, paldo daw sila Tory. Sabi ng asawa niya, halaka. Nagsama ang pulis, eskalawag at sundalong kanin. Lord, kayo na ang nakakaalam ng lahat. Tulungan niyo po ang bayan. Aba, lumampas na ata si Tory at Trillaning sa mga bagay na hindi nila dapat lampasan o sasalingin. Beyond the physical na ata sila sa pinaggagawa nila. Nako po, kawawa sila Trillanes dito. Mga kababayan ko, nag-aakusa, walang ebidensya. Mga kababayan ko, puro assumption. Puro chismisan. Gaya ng ginagawa nila kay Sara Duterte. Diba? Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Kaya pati Korte Suprema, hindi pinapanigan ng mga bending dalo. Gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Biglang pinakidnap yung kanyang karapatan. Na-deprive ang kanyang buhay, ang kanyang karapatan bilang Pilipino. Bakit pinakulong doon sa dahig sa ICC? Diba, mga kababayan? Sabi nga ng mga kritisismo, mga kababayan, babalik lang ang batas. Babalik lang ang justice pag si Sara na ang naging pangulo dito. Ganyan pong sinasabi ng katwiran. Diba, mga kababayan? Mula nung kinuha ang liderato ni Pinky kay Senador Marcoleta, wala nang liwanag ang direksyon ng daan. Isang kadiliman na ang taong bayan hindi makita ang kalsada. Ni konting liwanag hindi na makita dahil ito mga bending dalo na ito. Sila Ping Lacson at Tito Soto. Ginawang kadiliman ang daan ng matuwid.
Yan po ang sinasabi ng mga kritisismo. Dapat ibalik si Marcoleta. Ibalik ang katwiran. At ang tamang daan, tamang direksyon ng katwiran ng batas. Marcoleta ang dapat ibalik sa Blue Ribbon Committee. Tignan nyo mga kababayan ko. Ganyan ang ginawa nila. Sila De Lima, Luistro, kung babalikan pa natin yung mga nakaraang mga kasaysayan po yung isang kilalang respetadong reliyon na nananahimik, si De Lima biglang pumasok. Lahat ng mga chismis, itinismis sa kanya, naniwala naman, ayun, biglang nagbida-bida, ayun, nakulong. Ilang taon bang nakulong itong De Lima na ito? Dahil naniniwala sa paninira, sa chismis. Ayun, ipinagtanggol yung asal demonyo na chinismis. Siniraan itong makapangyarihan at respetadong reliyon na ito. Anong nangyari sa kanila? Ayun, naligo sa pusali. Kinarma sila. Wala namang ginagawa yung isang respetadong reliyon. Siniraan nila, ayun. Di nakarma itong si De Lima, pati yung isang Suail na anak. Yung Suail na miyembro na yon, masama kasi yung interest niya. Siniraan niya itong reliyon na ito. Ayun, napahamak. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan for transparency for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Kayo naman pong mag-react mga kababayan ko sa buong mundo. Mga kababayan natin sa abroad. Anong masasabi nyo? Mabuhay. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.